Dahil sa modernong panahon, hindi natin maiiwasan na tayo'y sumabay sa mga kagamitan tulad ng sasakyan at iba na ginagamitan ng baterya. Sa panahon natin ngayon ay sumasabay tayo sa praktikal na buhay, hindi tulad ng sinauna tulad ng paggamit ng baterya sa mga radyo or flashlight at iba pa. Pagkatapos natin gamitin, ating sinasantabi or tinatapon kasi ang mga ito ay wala nang pakinabang. Habang ang mundo ay tumatanda, ganon din ang mga katangian or talinong taglay ng tao ay lalong lumalago. Tulad ng kinagisnan natin mga sasakyan noon, hanggang sa ngayon nasanay tayo sa di gasolina na sasakyan. Katulad ng madalas nating sinasakyan na halimbawa ay ang motorsiklo, taxi, jeep, o mga tambuhalang sasakyan na ginagamit sa paghakot ng mga mabibigat na bagay tulad ng mga bato, buhangin o mga kahoy. Yan ang mga sasakyan na nagkukonsumo ng gasolina at crude oil. Sa taong kasalukuyan ay ating nakikita na meron na mga sasakyan na tumatakbo sa pamamagitan ng baterya at sabay pa natin ang mga ginagamit natin mga gadget tulad ng cellphone, mga drone at iba pa. Yan ay gumagana sa pamamagitan ng tinatawag na rechargeable battery. Kapag ating ginamit ang isang gadget at nawawalan na ng kuryente ay pwede nating i-charge ng mabilisan. Ngayon, sino kaya ang taong nakaisip nito at anong bansa kaya ito? At anong kumpanya ang nagbahagi ng ganitong kaepektibong bateryang naimbento nila upang mapagana ang mga gamit ng matagalan? Samahan ninyo ako ating saliksikin. Ang Stardust ay isang developer ng lithium-ion na mga baterya para sa mga dekuryenteng sasakyan na itinatag noong 2012 ni Doron, Mr. Dorf, Simon Nitzin at Hil Rosman. Ito ay mga Israelita at nakabase sa Herzliya, Israel. Ang kumpanya ay tinatag sa paligid ng pagbuo ng peptide base ng mga mobile phone, display at data storage. Inuulat ng kumpanya na handa itong ikomersyal na ilabas ang mga produktong ito. Ang peptide base ng mga baterya para sa mga mobile phone na ganap na ka-charge sa loob ng 30 segundo bago ang 2016. Mga baterya ng mobile phone na nakabatay sa germanium taong 2019, electric car at aerial drone na baterya na ganap na naka-charge sa loob ng 5 minuto bago ang taong 2020 at mga baterya ng scooter na ganap na naka-charge sa loob ng wala pang 5 minuto bago ang taong 2021. Ang kumpanya ay bumuo ng mga bateryang nakabatay sa germanium noong 2017 na binanggit ang mga graphite-free na baterya at isang dekuryenteng baterya na ganap na naka-charge sa loob ng 5 minuto na umaasa ang mga milyong mga kotse ay magkakaroon ng baterya ng dekuryenteng sasakyan nito sa taong 2020. Inanunsyo ng kumpanya noong 2018 na ang baterya ng mobile phone nito ay magiging komersyal na magagamit sa taong 2019 at na may plano itong magtayo ng pabrika ng baterya sa United States pagsapit ng 2022. Noong 2019, inanunsyo nito ang komersyalisasyon ng 168 cell germanium tin na baterya para sa mga electric scooter at sinabi na ang mga produkto ng mobile phone nito ay magiging komersyal na magagamit sa huling bahagi ng taong 2020 at ang scooter ng baterya ay magiging komersyal na magagamit sa taong 2021. Sinabi ng CEO ng kumpanya na ang electric nito, ang baterya ng kotse ay makakaroon ng 10 beses na mas maraming mga cell kaysa sa baterya ng scooter, sapat na mabilis na mag-charge upang magdagdag ng 300 bilyan ng saklaw sa loob ng wala pang 5 minuto. Ang kumpanyang Stardust na gumawa ng rechargeable battery ng mga sasakyan ang naging CEO at chairman ng kumpanyang ito. Walang iba kundi si Carl Peter Edmond Maurice Forster ay isang negosyanteng British. Si Forster ay dating chief executive ng Tata Motors sa India noong Enero 2010 hanggang September 9, 2011. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng oras at suporta sa panonood ng mga ginagawa kong mga video. Huwag din ninyo kalimutan na pindutin
ang subscribe button at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga video na aking ina-upload. Mag-iingat kayo lagi. God bless you all guys. Bye bye.